Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa OFW Diaries, 3 Pilipino na dinakip sa isang parlor sa Saudi Arabia dahil sila ay mga binabae. Siyempre, ang ano doon yung lagi yung kaba mo, yung takot mo kahit na wala kang ginagawa. At isang ina sa Jeddah na may sakit sa pag-iisip, tinulungan ng kapwa Pinoy. After nung makita ko, ma-assess ko yung kanyang sitwasyon, agad kong tinawagan ng Philippine Consulate at humingi ako ng tulong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Naging tulay ang ilang mga Pilipino para tulungan ang isang ina sa Jeddah na may sakit sa pag-iisip. Inilapit nila ang kondisyon ng babae sa konsulado ng Pilipinas at ito ang naging daan para siya ay maipagamot at matulungan. Patunay na kahit pa sa ibang bansa, buhay na buhay pa rin sa mga Pilipino ang diwa ng bayanihan. Noong ika-2 ng Hunyo, nabalitaan ng mga Pilipino sa Jeddah ang kalagayan ng isa nating kababayan doon. Kain kasi ako doon sa sa restaurant dito sa baba. Ngayon may nagsabi sa akin na may diferensya daw siya. Ngayon, sabi ko na sige tingnan namin kung talagang totoo ang sinasabi mo. Kabayan, ano bang pangalan mo? Kasama ng babae sa inuupahang apartment ang 8 taong gulang niyang anak. Ayon sa mga kapitbahay, nasa matinong pag-iisip pa raw ito noon at nagtatrabaho bilang domestic helper. Pero nang matanggal sa trabaho, nagsimula na raw mag-iba ang kilos at pag-iisip ng babae. At dahil walang panggastos, hindi na raw kumakain ng tama ang mag-ina at hindi na rin nakakabayad ng upa. Ang dilim talaga ng bahay, walang kuryente. Sabi niya, ngayon daw, 1 taon na raw itong walang kuryente, itong titirahan ni Kabayan dahil hindi na nga nababayaran yung kuryente. Ngayon, itong kausap ko ay may-ari ng tindahan dito, ng parang maliit na kainan. Ang ginagawa nila para makatulong, binibigyan niya ng pagkain sa taas, yung Kabayan natin. Sinira niya maging ang sarili niyang passport. Hinala ng mga kapitbahay na kapag palala rin sa sitwasyon ng babae ang hindi na pag-uwi ng kanyang asawa. Isa si Bong Concha sa mga naunang tumulong at nagmalasakit sa babae. 19 na taon nang naninirahan sa Saudi Arabia si Bong at katulong siya ng OFW Diary sa pagkalap ng kwento ng mga Pilipinong naninirahan sa Middle East. After nung makita ko, ma-assess ko yung kanyang sitwasyon, agad kong tinawagan ng Philippine Consulate at humingi ako ng tulong kay Consul Leo Tito Ausan para mabigyan agad ng assistance itong si Sultana. Kabayan, pasok kami, bibigyan namin pagkain. Sa tulong ni Bong, dumating din ng araw na iyon ang mga kinatawan ng Philippine Consulate sa Jeddah. Magulo at nakakalat ang mga gamit sa loob ng apartment, halatang napabayaan na. Matapos ang ilang minuto, mapayapang sumama ang mag-ina sa konsulado. Naipasuri na sa psychiatrist ang mag-ina at nalamang mayroong psychosis ang ina. Posibleng dumanas daw ito ng depression o labis na pagkalungkot nang mawala ng trabaho at nang hindi na nagparamdam ang kanyang asawa. Magkalakas-lakas ng sensation. Bakit hindi naman totoong personality? Dahil hindi daw makakaano. Dahil yung nagsinabi ng computer. Mabuti na lang at nasa normal na pag-iisip naman ang kanyang anak. Ang kanilang mga kapitbahay ang madalas na nag-aaruga at nagpapakain sa bata kapag sinusumpong ang kanyang ina. Sumasailalim ngayon sa medikasyon ang babae sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa tulong ng konsulada, natuntun ang nawawalang asawa ng babae, pero tumanggi siyang humarap sa amin. Tanging ang asawa lang raw ang maaaring magdesisyon kung ano ang gagawin niyang plano para sa kanyang mag-ina.
Hindi na siya kinakailangan i-confine sa mental hospital. Yung bang kaso You see in the Philippines, there is a possibility that she will be away from her family. Sasagutin din ng OWA ang kanilang pamasahe sakaling magpasya silang umuwi ng Pilipinas. Kabayan, ano bang pangalan mo? Sa ngayon, hangad ni Bong na hindi masayang ang kanyang nasimulan at maipagpatuloy ang pagtulong sa ating kababayan. Formal na ipinagbawal ng Kingdom of Saudi Arabia ang mga bakla at tomboy sa bansa. Tanda ba yan o